Ayan guys, magandang buhay. Ang aga ko guys. 5:48 pa lang nandito na kami. So standby muna kami doon sa harap ng hospital. As usual, sumabay ako sa manugang ko. Nagsundo siya sa anak ko sa Qualimid eh. Ngayon, nag-stop kami sandali doon. Ngayon sabi ko, hatid mo ako doon sa may doon sa winwalkingan talaga sa may Ubal. Ngayon, pumunta kami, umikot kami dito guys. Ang dilim pa at walang katao-tao. So, bumalik kami. Sabi ko, maya-maya kunti ako maglakad. O, sabi niya, o nga mother, nakakatakot. Ngayon, nung nag-standby kami doon, 6:03 na eh, madilim pa rin. Pero kagaya nito guys, mahigit na to 6 eh. Kaya sabi ko, simulan ko na, may mga ilan-ilan ang naglalakad. So ayan guys, kaya medyo madilim pa tayo. Pero mahigit na alas 6 to guys ha. Pero ayan, madilim pa rin. Kaya pala ayan na naman ako sa akin, habit na Makati yung ilong. Kaya pala yung mga nagsusumba, hindi na sila nagsisimula ng 5:45. Ngayon nga wala pa eh. Tinatanghali rin ang magsusumba. Masarap kasi matulog, malamig. Ayan guys, medyo maliwanag na, diba? Believe na kayo na ang alas 6 ayan oh, madilim pa. Kunti pa lang ang liwanag niya. Parang pabaliktad tong ikot ko, hindi ba? Ay, hindi. Ayan, narinig mo ang kuliglig, klig, klig, klig. Kunin ng ibon, hindi ko liglig. Yan, good morning, good morning. Bangon na ang lahat at mag-walking. Para healthy tayo parati. Mag-walking is life tayo. Maingay ang sasakyan, maingay talaga kasi tabing kalsada to. Loob ng subdivision, tapos tabing kalsada. Ang gaan sa pakiramdam guys, pag nakapag-walking. Kaya ako ang gaan ng pakiramdam ko ngayon. Tapos feeling ko nagluluwagan na yung mga damit ko at saka mga leggings. Ayan nga, may nagja-jogging talaga oh. Pero as usual, hindi ako magja-jogging guys. Walking lang ako. Yan, dito ang simula ng ikutan. Pero kanina medyo kabado ako. Pagbaba ko ng Qualimid. Kasi akala ko marami ng tao. Pero doon sa medyo mahaba-abang nilakad ko guys, walang katao-tao. Ang bilis naglakad kasi ng mga taong sinundan ko. Bigla silang nawala nang bumaba na ako sa kotse. Kaya sabi ko, nakakatakot naman. Kaya nakikiramdam lang ako. Pero hawak ko itong tumbler ko kasi ipokpok ko talaga to pag may magloko-loko. Kaya dala-dala ko to, mabigat to, may tubig to eh. Ipopok ko talaga to pag nagloko-loko sila. Tapos nakakatakot dito kasi ayan o, may butas. Mamaya bigla na lang tayong i-shoot dyan. Maingay lang dito yung sasakyan, yung mga motor. Tapos tabi kasi ng highway doon, dito kalsada. Kaya sinsya na kayo, madilim ang video kasi nga yan ang ating panahon, makulimlim. Sana nga sipagin ako parati para para healthy living talaga tayo. Masarap talaga sa pakiramdam guys. Nakapag-walking as in ang gaan-gaan. Pag sa bahay kasi ako guys, wala akong ginawa kundi maupo lang, mahiga, maupo. Hindi rin naman ako makatulog. Upo lang ako ng upo, nood ng TV, cellphone. Kaya nga, para
Parang mabubulok na tong mata ko. Pagkatapos mag-cellphone, mag-TV. Marami kasing choices eh. Sa cellphone, marami ka ring choices. Pwede ka manood sa TikTok ng yung mga clips na yan. Mayroong link yan eh, na pwede mo puntahan. Ipinasahan ako ng anak ko. O di, pag nagsawa mag-scroll, mag-drama-rama sa sa TikTok. Tapos pag nagsawa sa TikTok, mag-TV, mag-Netflix, mag-YouTube. Daming choices. Kaya kahit sa bahay ka lang, satisfied ka. Pero hindi ganun eh. Kailangan natin mag-exercise. Ayan, maliwanag na. Good morning, good morning. Magandang umaga. As usual, exercise na naman tayo. Kasi babalik ako sa katapusan. Gusto ko magandang maging result ng aking pagbabalik laboratory. Kinakabakabahan ako guys eh. Kasi hindi naman ako nag-ano ng mga matamis. Kaso yung carb ang hindi ko maiwasan. Parating may carbohydrates yung kinakain ko, kagaya ng kanin, hindi ko maiwasan. Tinapay, talagang titikim talaga ako. Kaya sabi ko medyo kinakabakabahan ako, parang mataas na naman ang aking blood sugar. Kaya kailangan ko mag-exercise. Yan, maliwanag na tayo. Sana lang wag umulan. Kasi ang kulimlim niya kasi parang ibo eh. Dito maliwanag na side pero doon sa kabila makulimlim. Saka hindi pa ako nakaramdam ng pagod. Medyo nahingal pero hindi na pagod. Masarap sa pakiramdam. Yan. Sana makailang ikot tayo. Kahit ganito lang sana, kung araw-araw ko to. Sana lang Lord, wag ako sumpungin ng katamaran. Kasi pag sinakyan na naman ako ng katamaran, sige na lang ako upo sa bahay. Wala tayong mapalas ka upo. Masakit ang katawan na walang trabaho, pagod na walang ginagawa. Ganyan ang pakiramdam natin pag sa bahay. Mas nakakapagod sa totoo lang guys, yung wala kang ginagawa, wala kang trabaho. Luto, linis ang bahay, yan ang trabaho mo. Eh syempre, gasino lang yun. Tapos ang paglalaba naman salitan kami ng anak ko, hindi niya na nga ako pinaglalaba. Ano naman gagawin ko? Naawa naman ako sa kanya, may trabaho na siya pa maglaba. Saka automatic naman yung washing namin, kaya walang kahirap-hirap. Hindi ako mahirapan magbanlaw. Pag yung kasi na washing, nahirapan ako doon sa pagbabanlaw. Kasi imagine mo, 3 banlaw tapos marami kang labahin. Tapos isasampay mo pa yun. Sa taas pa kami magsasampay. Tsaka yung anak kong dalaga, talagang bilib ako doon. Ha? Bye! Ingat! Marami ng tao. Dumaan yung anak ko. Sinek nila ko. Kaya ako, okay naman ako Lord. Nainis lang ako doon sa matanda. May music. Copyright ako nito. Paano ko kaya i-edit yun mamaya? Ano ba yung matanda kasi na yun? Umiiwas na nga ako. Dito na nga ako sa kabila Patugtog-tugtog pa siya.
Diba ang hirap din minsan mag-video kasi yun na nga guys, paulit-ulit ayaw kong mag-voice over. Kasi minsan pag nag-voice over ka, hindi mo masabayan yung ginagawa mo. Mga iba yung nasasabi mo. Maingay yung mga sasakyan. Ito na nga, balik tayo doon sa ano. Yung anak ko, grabing sipag yun guys. Yung pangatlo kong anak na dalaga. Pagdating yun, pag doon, pag dito, walis doon, walis dito. Kasi sa taas, siya lang nag-ano doon. Di ko na inintindi yung sa taas. Siya na nag-asikaso doon. Kanya-kanya naman silang kwarto doon. Kanya-kanyang linis. Pero siya, ang sipag niya talaga. Pati bongka siya, nilinisan niya. Tapos gusto niya pa. Pag nakita niya akong naglalaba, sige mama, ako magsasampay. Grabe, bilib ako sa energy ng batang yun. Tapos nag-aagawan pa kami sa labahin. Sabi ko ako na maglalaba. Kasi nga wala naman akong ginagawa. Lipat ako sa kabila guys. Kasi nga, ang hirap dito sa kabila. Tawid tayo. Ayan ang liwanag niya. Liwanag na. Grabe ang ganda ng panahon. Kaya sana tuloy-tuloy. Wag umulan. Ito ang ating daily life. Walking. Dahil nagkakaedad na tayo, kailangan nating sipagan mag-exercise. Pwede naman ako kahit sa bahay lang kasi di ba may hagdan naman kami. Pwede ako mag-akyat baba doon. Pero wag na day, baka madisgrasya lang ako. Hindi natin maiwasan yung sinasabing aksidente. Baka mamaya matapilok ako, nahulog pa ako sa hagdan. Kaya dito na lang ako mag-walking. Para ayun na naman ako sa ano. Bakit kasi ilong ko nababahin ako, yung ilong kong pango nababahin ako. Naliligo ako, biruin mo 4 o'clock ako maligo guys. Imagine malamig ang tubig pero kinakaya. Mas magandang maligo ng maaga kaysa yung maligo pa ng tanghali. Kaya ko yung maligo madaling araw. Hindi naman stuck ang tubig eh. Running water kasi kung stuck ang tubig yun talaga malamig. Ayan, dito na naman tayo sa ating pa-STI. Ito dito palusong to. Palusong, paikot. Kaya ayan. Slowly tayo, slow down. At mahirap na. Baka tumimbuwang tayo, mapagtawanan tayo. Ayan ang ating STI. Ang ating anong tawag dyan, trademark dito sa ating ginagalawan. Pa-fly away ang buhok ko. Sana lang hindi ko masalubong yung matandang nagtutugtog. Kaso may tendency pa rin talagang masalubong ko siya guys. Kaya ianuhan ko na lang. Talasan ko ang mata ko para maiwasan ko siya. Pag nasa sasalubong ko siya, tatawid ako. Kasi ang hirap-hirap kaya mag-edit. Kaya sana walang may nag-music. Ewan ko yung iba, bakit nagpapakahirap pa mag-jogging. Pwede namang mag-walking lang. Maybe choice nila yun. Dito muna ako sa gilid. Huwag lang tayo mahagip ng sasakyan. Ayan, daming nakapark. Ayan siguro mga nag-walking. Kasi imposible namang yung mga may bahay dito ang magpapark. Eh, ang layo sa bahay nila, diba? Ayan guys,
Daming sasakyan. Ito talaga yung dulo ng buhok ko. Ito talaga ang bumibigay parati. Naka-cream silk naman tayo. Bakit? Nagpa-fly away pa ang aking hair. Maginaw pa. Kahit yung pinagpapawisan ako. Pero malamig pa rin yung simoy ng hangin. Kaya as usual, naka-jacket tayo parati. Maliwanag na maganda yung ano ng araw. Naku po guys, ayan na naman, bilisan ko lang kasi parang may nagmo-music na naman. Bawal nga ni ang music, tapos may mga nagmo-music pa. Malapit na tayo mag first love. Bawal nga ni, tapos music pa sila. Pero si bagay, sa bagay, hindi si bagay. Choice nila yun. Freedom nila yun. Wala akong maikwento sa inyo guys, kundi ganito lang. Sana wag kayong magsawang manood. Advance suporta nyo, advance thank you. Ayan, may gumapang na. May gumapang na langgam sa mukha ko. Sabi niya, ang dal-dal ko daw. Saan kaya galing yun? Langgam na itim ata yun. Ako, baka gumapang ka ha. Ano na? Wala pa. Malapit pa lang mag first lap. Sana hindi ko masalubong yung matanda. Nag-music yung matanda eh. Kaya i-check ko pa nga ito mamaya eh. Baka putulin ko yung part na nag-music siya. Ang ingay talaga yung mga hindi ko alam. Ibon yan, palaka ba yan? Palaka siguro yun guys. Ayan yung literal na mga ingay sa parang kaparangan kasi ito. Ayan sa live. Yung mga puno na yun doon kami umiikot. Diba? Layo. Bilog to eh. Ay hindi pa oval. Pero malayong distansya. Kaya sulit yung isang ikot. Ganda yung araw, nakisama sa atin si Haring Araw. Ayan. Sumikat na siya. Pero yun pa rin nga, sa kabila mga kulimlim pa rin. Ang ganda, ang linaw. Lumilipad-lipad ang ating buhok. Kaya lang ang sinasabing fly away. Nagpa-fly away. Naano ko si kunting ano ng buhok sa mukha ko. Nangangati ako. Sana lang napansin ko yung matanda na yun. Na may music para makaiwas ako. Kasi nagagalit si Lolomita pag may ano, may tugtog eh. Maghapon na hindi ako magbabasa ng paa guys, ganun ako.
Hanggang hapon yan, hindi ko yan babasain ang paa ko. Siyempre, mahirap na. Yung asawa ko nga, yun ang problema niya, yung gout niya. Kasi yung mga ano na yun, mga magang ugat. Maraming ugat. Driver kasi siya, kaya yun talaga kadalasan na ang sakit ng lalaki. Driver siya. Since nag-asawa kami, driver na siya. Ay, hindi pa nga kami mag-asawa, driver na siya. Ilang years na kami, 33 years. Kaya yun ang ano niya. Kasi nung hindi maiwasan, di ba, kung tag-ulan, nababasa siya. Kaya dapat pag driver ka, ingatan yung paa mo na huwag mabasa. Pero ngayon, ano na, kaya sabi ko nga sana pag tag-ulan, bukod sa raincoat, dapat bumili siya ng ano, bumili siya ng boots, kaso ayaw niya ng mga ganun. Hindi nga nababasa yung katawan niya, yung paa niya talaga kasi. Kaya dapat may ano siya. Grabe naman yung nag-inom ng ano na to, guys, oh. Hindi na, wala namang good manners yun, iniwan lang yung basura, oh. Ayun na nga, may tugtog sa kabila. Sana wag ka lumiko dito. Kasi naririnig ko yung tugtog mo. Second laps ko na to, guys. Second laps na tayo. Success. Hindi pa ako nakakaramdam ng pagod. Pero parang naiihi ako. Ang dumi kasi ng CR doon. Kasi wala naman tayong choice. Isa makaihi tayo sa salawal natin. Kaya makiki-CR na naman ako. Maraming naglalakad, hindi ko lang pinupunan. Siyempre, yung iba, kailangan nila ng privacy. Ako may anak na akong takot sa camera. Ano ba yan? Oo, ayaw nilang nakikita sila parati sa camera. Sino yung magaganda? Takot sa camera. Charot! Ano nga, guys? Takot silang magpaano parati sa camera pagkasama ko. Kagaya ng isang araw, nag-video okay sila. Ayaw ko naman nag-picture-picture at baka sabihin, sinisira ko yung mood nila. Pero hindi naman sila ganun. Yun nga, hindi naman sila nagagalit namin. Pero yun nga alam, nagsasabi nga, Mama, wag mo ako isama. Wag mo ako isama sa camera. Kaya makapag-picture lang kami. Pag sa mood sila. Pero yung bunso ko, okay yun. Minsan siya pa nga nag-aanigaya ng selfie tayo mo. Pero yung pangalawa kong anak saka pangatlo, yun, halos ayaw magpakita sa camera. Para mo may mga millions na ayaw makilala yung kanilang identity. Kaya ganun. Isang nakabike, lingon ng lingon. Baka tinatingnan mo, sino kayang vlogger ko? Charot! Kahapon ganun din. May matanda rin. Lumampas na, nasa unahan ko na, lingon pa rin ang lingon. Siguro kinikilala na to. Sino kaya tong unknown vlogger na to?
Sorry guys, small creator pa lang tayo. Malay mo someday, matulungan niya ako, mag-viral tayo. Kahit sa YouTube na lang guys. Walang suporta sa Reels. YouTube guys, suportahan nyo naman ako. Diba? Kasi ang dami kong pangarap na pag sumahod na ako, marami akong gustong mga matulungan. Kagaya ng, ayan na nga, yung mga kamag-anak. Akala na nila malakas na ako kumita. Sa YouTube wala pa akong kita guys. Sa Facebook meron konti. Kaya akala ng mga ng mga kamag-anak, ng mga kakilala, yung may kaya na tayo sa buhay. Wala tayong kaya guys. Kayabangan meron, pero kaya wala. Charot. Di kasi minsan diba nakikita nila ang sasarap ng mga post mo, ang gaganda ng mga post mo, yung mga pagkain guys. Nagre-reels pa ako o hindi, at saka kung dito ka sa Maynila, mga ordinary na lang yan. Big deal lang yan sa pagprobinsya ka. Big deal lang yan. Mga inuulam mo, mga manok, mga karne, ordinary na lang yan sa atin na dito sa Maynila. Nakakain mo yan basta may pera. Sa kanila big deal na yun. Ang sarap-sarap ng mga pinopost mo, sarap-sarap ng pagkain mo, sarap ng buhay mo. Guys, kailangan natin bilang content creator, kailangan natin mag-post ng mag-post. Kasi nung una, pag madalang ka mag-post, paano lalaki ang bahay mo? Paano ka makikilala? At saka higit sa lahat, papalalahanan ka ni Mita. Sabihin niya, your is going slow. Ganun. Kaya increase your followers, increase your mga ganun, mga views. Sabi niya, getting lower yung mga post mo, ganun. Kaya obligado tayo mag-post sa ayaw sa gusto natin guys. Yan ang hindi nila alam eh. Sa ayaw at sa gusto natin, kailangan natin mag-post. Lalo na kung monetize ka na, madidemonetize kapag wala kang mga post eh. Kung madalang ka mag-post, sayang naman diba? Kasi ang hirap kaya ang tagal bago ma-monetize. Depende na lang kung may viral ka agad ng video o mga post yan. Pero kung hindi naman viral yung mo, ang hirap ma-monetize guys, matagal. Ako nga na-monetize na lahat-lahat. Nung una hindi ko nga yung Steam ads na yun. Pero ngayon ko na yung mga affiliate. Na ako dyan, pasok na ako dyan. Tsaka mga license music. Kasi monetize na tayo. Kaya kailangan alagaan natin yung natin, yung account. Ang hirap-hirap ma-monetize. Tsaka dapat naman kayo, mga basher, wag naman ganun. Kasi creator na kami. Kailangan namin mag-create parati. Kasi yun nga, pag wala kaming creation o mga post, napalalahanan kami ni Mita, ni FB. Makita mo pa agad yan sa notification mo. Tapos kung maganda naman ang performance mo, ganun din, may paalala rin siya na ituloy-tuloy mo yung mo, post mo, i-share mo. Kaya nga sana dyan, sa mga hindi mapagbigyan, na nangungutang, hindi pa ako ganun kalakas kumita guys. Ang kita ko is sapat lang or kulang pa nga. Gusto ko nga mabigyan yung mama ko, matulungan mama ko. Kaso, barya-barya lang na itutulong natin dahil kunti pa lang yung kita natin. Kaya sana supportahan niyo ako kasi ang dami kong gusto ko tumulong. Kaso yun nga, kulang ang ating kakayahan. Kaya kung masuportahan niyo ako guys, marami siguro akong matutulungan. Ganun talaga ang pangarap ko. Na-share ko rin yung blessings. Sa ngayon, muna, naghihigpit ako ng sinturon guys. Meron dyan na
mga dati kong kababayan, kakilala, nangungutang or nanghihingi ng load. Tama ba yun, guys? Hindi tama yun. Kaya ang ginawa ko, guys, dahil minsan napagbigyan ko na yung nanghihingi ng load, ay inano ko na siya, nirestrict ko na sa messenger. Kasi imagine ilang taon kayong hindi nagkakilala, tapos nung nag-chat sa'yo, uy, unang ano lang, una lang nangumusta, kasunod nun pahingi na load. Ano, loader ako? Hindi naman ako loader. Hindi naman sa pag-ano, guys, hindi ako madamot. Ang dami ko nang nasubukan kasi napagbigyan ko ganito. Pahiram naman, padalan mo ako sa GCash, 300, 200, 500. Kahit ganun lang, guys, malaking bagay yung pag naipon. Ilan ang na-try ko ganun. Sasabihin pa, nandito ako sa ano, wala akong pamasahe, pwede pahiram. Padalhan mo ako sa GCash, bayaran ko na lang pag-uwi ko. Pero isipin mo, paano ka napunta dyan na ano, wala kang budget pamasahe pabalik? Di dapat hindi ka umalis, di ba? Eh, siyempre, yung mga kakilala, pahiram naman, padalhan mo ako sa GCash, balik ko lang pag ano, nakauwi na ako. Sus, nakauwi na, 1 taon na, guys. Hindi man lang naalala bayaran. Kahit maliit na bagay, guys, pinaghirapan ko yun. Tingnan mo nga, di ba? Tayong mga creator, kinakapala natin mukha natin. Na dati hindi naman tayo marunong sumayaw, pasayaw-sayaw tayo. Kasi nga lang, kailangan natin yun. Ilan yan ang nabiktima ako ng GCash na pahiram daw, send sa GCash. Pero hindi naman naibalik. Kaya medyo nadala na guys ako. Kaya pag may nangumusta sa akin, yun, totoo yun, ang post na, kumusta, tabahan ka na sa kasunod. Hindi ko nila lahat, ha. Meron namang okay naman. Kaya sana yung mga hindi mapagbigyan, huwag sumama ang loob. Kasi, hindi pa naman ako ganun kalakas kumita eh. Saka kami nakaasa lang din kami ngayon sa ano, sa anak ko. Wala kaming trabaho mag-asawa, kaya nga ito, inaano ko sinisikap ko galingan tong pagiging content creator ko. Ang asawa ko matagal bago magka-project. Naapektuhan siya ng flood control. Gobyerno kasi yung mga hinahakot niya. Pero pag nakabiyahe naman yun, guys, sarap. Sarap ng sahod. Daig niya pa nag-abroad. Kaso yun nga lang, once in a blue moon lang yung biyahe. Kaya mabuti na nga lang, mababait yung mga anak ko. Full support sila. Kakayanin ko pa ba isang ikot bago mag-CR? Sige. Try natin. Isang ikot pa, guys. Pag makarating ako sa dulo, 3rd laps na. Kayanin ko sana, Lord. Kasi ayaw ko pa nga putulin tong video ko eh. Para mahaba-haba yung ating kwentuhan. Ayun na nga. Ayun na nga. Yan na sa ibang ano. Lalo na mga kamag-anak ko. Guys, sa kamag-anak ko sa side ko. Sabi sa akin, mayabang daw ako. Tapos yung iba sabi, tapos yung iba naman sabi, ang ganda na ng buhay mo. Hindi nila alam yun, guys. Tapos doon naman sa mga kamag-anak, naku ha, kayo kasi huli na kayo pinanganak, kaya hindi mo alam yung takbo ng buhay ko at kung ano ang buhay ko. Kasi hindi naman tayo nagkita eh. Kamag-anak na tayo pero hindi naman tayo nagkita eh. Kasi nung nandyan pa ako sa lugar nyo na yan, dyan sa Palawan ha, hindi pa kayo pinanganak nung nandyan ako. Kaya wag nyo akong husgahan, lalo na yung about sa mother ko. Ganito kasi yan, guys, ikikwento ko na nga lang. Kami kasi nakatira kami dati sa Palawan, doon kami pinanganak eh. Ngayon ano, yun nga, doon kami ng basta yung sana maganda sana ang buhay namin doon. Kaso yun nga lang, naging pabaya ang aming magulang. Kaya nga ako nagtataka ako dito sa mga, yung mga pinsan ko na to na nagbabasa akin ha. Anak sila ng tiyahin ko, nakadikit mismo ng nanay ko.
Kapatid ng nanay ko na siya ang pinakadikit or best friend ng nanay ko. Kaya alam niya ang buong kwento ng buhay namin. Ganito guys. Naging broken home kasi kami. Grade 3 ako. Basta ako, grade 3, di ba? 9 years old na yun eh. Maano na yun, may isip na yun. Tandang-tanda ko guys. Ito, kagaya nito. Ang abot tanaw ko, ganyan ang lupa namin. Napakalawak. Ayan, pinawisan na ako. Thank you. Ganun kalawak. Yung apakan mo, lupa namin, hindi sa pagyayabang yun guys. May sarili kaming lupa bukod sa malawak na lupa ng lolo ko. Ang produkto nga doon sa Palawan is mangga at kasoy. Yan, tandang-tanda ko pa ang buhay namin. Basta masarap ang buhay namin. Ngayon lang, yun ha. Dahil sa nanay ko, naging broken home kami. Ano lang, napabarkada kasi siya sa mga bisyo ba? Bisyong hindi naman drugs. Hindi ganun. Basta bisyong may kakatihan. Yun. Ngayon, napasama siya doon, so nahawa siya. Ganun kasi yun eh, kung anong nasa environment mo. Ganun ang makakamulatan mo, ganun ang magiging makasanayan mo. So, ganun nga in short guys. Hinatid lang kami ng nanay ko sa ibininta yung lupa namin. Basta lahat ibininta. Maganda yung buhay namin kasi ang bahay namin. Dalawa yung bahay namin guys eh. Dito sa lupa ng lolo ko sa bundok, may bahay kami at sa syudad. Patawid-tawid lang kami kung anong gusto namin. Kasi yung tatay ko, yung trabaho niya, nung araw, maestro siya sa Basnigan. Storytelling ito guys. Di ganun ang buhay namin. Maganda ang buhay namin ngayon. Ang ginawa ng nanay ko. Pero bago niya yun ginawa, naghiwalay na yan sila ng papa ko. Iniwan kami ng mama ko. Tapos, siguro, wag na ako i-bash guys. Yan ang totoong kwento. Ngayon, siguro, nagplano sila ng nagplano sila ng lover niya na kunyari makipagbalikan siya sa papa ko. Tapos yun nga, tatlo pa lang kaming apat na kami na magkapatid nun. Namatay pa nga yung kapatid namin na yun eh, napabayaan nung nasa Iloilo na kami. Di gano'n nakipagbalikan siya sa mama ko. Di syempre mahal siya ng papa ko eh. Nakipagbalikan pa lang mama ko sa papa ko. Mahal na mahal siya ng papa ko eh, di tinanggap siya. Ngayon, ang nangyari, kinumbinsi niya na ibinta yung mga lupa namin doon. So, naibinta lahat yun. As in, wala na kami pag-aari. So, ang nangyari nun, pagkabinta, hinatid kami ng Iloilo. Doon na raw kami titira. Tapos, nung dumating kami ng Iloilo, guys, in-enroll niya lang kami. In-enroll kami. After 1 week, iniwan niya na naman kami. Ayun. O patawarin na lang ako. Pero okay kami na ng nanay ko ngayon. Pero alam nyo guys yung pakiramdam na may gap kayo. So gano'n na nga. O maano man to ng mga kamag-anak ko, ito ang totoo. Kasi siyempre magko-comments naman sila dito kung hindi totoo yun. Diba? Bakit ako matatakot? Magko-comment sila kung hindi totoo yung kwento ko. Kasi mga friends ko naman, mga kamag-anak ko. So yun na nga guys, napigyan ng kami ng Iloilo. Tapos alam nyo ba yung nangyari? Tinitingnan ko, naputol yung video ko. Alam nyo ba kung anong nangyari? In-enroll niya lang kami. After 1 week, iniwan niya kami uli. Ngayon, pag iwan niya sa amin, tangay niya yung mga pinagbintahan. So as in, naiwan kaming zero balance. So gayon na, parang yung tatay ko ngayon nagkasakit eh. Naging, basta in short, naging nahirap pa kami sa daga. Ngayon, so gano'n na nga. Gano'n ang tingin ng mga kamag-anak namin sa amin. Na mahirap pa kami sa daga. Diba? Ang saklap ng naging kabataan ko, alam niyo ba?
mahirap pa kami sa daga. Kasi siyempre ang liit na ng tingin nila sa amin. Pero sa totoo lang, yung pagdating namin ng Iloilo, yung mga kamag-anak ko na yan, hindi naman sila mayaman. Nagsikap lang sila, nakatapos sila lahat ng pag-aaral. Siyempre isang ano yun, stepping stone para umangat. So, in short, umangat sila. Di ang baba ng tingin sa amin. So, ganun na nga. Nag-ano ako. Ginawa ako, nagsikap din ako sa sarili ko. Para makapag-aral, maaga akong nagtrabaho. Namamasukan ako sa palengke. Minsan pa nga sa mga teacher ko, namamasukan ako para masuportahan ng pag-aaral ko. Minta ako kasi may music eh. Tapos yun na nga guys. Di yun na. Kapag-aral ako, nakatapos ako ng high school. Tsaka ay naku Lord. Sana wag marinig yung music. Yung matandang ng music eh. Ang lakas pa. Mag-i-edit na naman ako nito. Lakas ng tugtog yun. Kakainis na. Lakas ng tugtog ng matanda. Stop muna tayo guys. Ang lakas. Grabe. Hanggang dito dinig pa yung tugtog. Stop muna ako guys kasi ang lakas ng tugtog ng ali. Talaiin ko muna siya. Ang lakas talaga ng tugtog niya. Bawal ng may music eh. So ganun na nga guys. Ganun ang nangyari. Nagsikap ako mag-aral. Sa totoo lang, honor student ako nung high school ako. Basta famous din ako sa school. Kahit ganito lang ako at ganito ako kaliit. Famous ako sa school. So yun na nga. Nag-graduate ako ng high school with honors. So, ang nangyari, ang ginawa ko, nakipagsapalaran ako sa Cebu. May kumuha sa akin kamag-anak para makatulungan ako mag-aral. Ayun, nag-aral ako doon, working student. Nakapag-college ako, SRM ang kinuha ko. Hindi lang na, undergrad lang. Kasi yun naman, ang struggle naman doon is panggabi, nakakatakot doon sa Cebu. Maraming adik kasi ang madadanan mo mga bar eh. Doon sa Kulon, sa city mismo kami ng Cebu. Hirap kaya yun, hindi ko natapos. Umuwi ako. Hanggang sa pag-uwi ko, nakipagsapalaran naman ako dito sa Manila. Hanggang dito na ako nakapag-asawa. Tapos yun na nga guys, nung 21 years old na ako, dito na sa Maynila. Ayan, nakipagkita yung mama ko sa akin. Yun pa lang ang first na namin. Nagkita muli. Simula ng iniwan niya kami. 9 years old. 21 years old nagkita siya. Tapos alam mo ba, yun nga, masarap ang buhay ng nanay ko. Nung asawa niya pa yung tatay ko. Alam mo bang nangyari sa kanya? Tumanda siyang mga tulong. O kaninong kasalanan? Senyora siya noon, pinagsisilbihan siya ng papa namin. Balik tayo. Noon, naanol ko pa na tuwing gising namin. Kakain na lang kami kasi ang dami andyan na, nakahanda ng mga pagkain. Masipag yung tatay sa pagluto. Nakahanda na, kakain na lang kami. Ganun kasarap ang buhay ng nanay namin. Ewan ko ba nang hinanap niya kami. Kaya yun guys, in short, yun nga, broken home kami. Ngayon dito sa Maynila, 21 years old na ako, nakipagkita. Ito namang mga nagtatrabaho na ako sa pinsan ko na may restaurant eh. Kahira ako. Tapos sabi niya, nung makipagkita ka, di nakipagkita nga ako. Pero guys, iba pala ang feeling eh. Wala kang maramdaman. Walang excitement, walang love. Sa totoo lang. Oo, kinuha ko siya, tinanggap ko siya. Hindi kinuha, pinuntahan. Tapos yun, dinala ko siya doon sa bahay ng pinsan ko. Tapos yun nga, sabi ng pinsan ko, mga chewin ko, lambingin mo. Ay, wala nga eh, ba't pipilitin ko ang sarili ko? Wala nga akong nararamdaman. Kumbaga, aloof ako. Tapos yun na simula ang connection namin. Yun ang connection namin. Hanggang sa na. Pero hindi naman kami nagsama talaga sa bahay ng matagal. Namamasukan na siya.
Eh hanggang sa nag-asawa ko, ayun, nagkikita-kita kami dito sa Maynila. Tapos hanggang umuwi siya ng Palawan. Kasi ayaw niya sa ano, ayaw niya na ata ng ano, yung maraming kasama sa bahay. Siyempre ako may pamilya na ako eh. Okay naman yung buhay namin. Eh ayaw niya sa dito magstay, gusto niya sa Palawan. Siguro nandoon pa rin yung hiya sa sarili niya. Na ayaw niyang magpa-aruga. Pero bago yun, nagkasamaan pa kami ng loob eh. Ano kami doon dahil sa isang anak ko na yung pilik mata ng Santo Niño, pinagbintangan na pinutol. Doon nagtalo sila, kinampihan ko daw yung anak ko doon. Pero ano na yun, tapos na. Okay na kami, kagaya nito nakaraan, birthday niya nga. Paramdam, ayun, nabibidyo call kami. Tapos meron akong pinsa na binabash ako. Ayun nga, nanay ko daw nandoon. Bakit? Ayaw naman ng nanay ko dito sa amin eh. Pinukuha naman namin siya. Actually, pinadalhan na nga siya ng hipag ko na nasa abroad ng ano. Pamasahe papunta dito. Eh, kaso ayaw niya. So, wala na akong magagawa doon. Ngayon, ayun, binaspa ko ng pinsan ko na siya. Sabi niya, sarap-sarap buhay mo dyan. Tapos yung mama mo doon. Sabi ko, bakit? Alam mo bang ano? Yung pinapaba, hindi naman namin yung pinabayaan. Gusto niya dyan. At saka, ano, pinapadalhan ko naman siya guys, kahit kunti. Pinapadalhan ko siya kagaya ng Pasko. Pinadalhan ko siya. Basta kung mayroon ako nakakaluwag, pinapadalhan ko naman. Ngayon, yun nga, may isa talaga akong pinsan na nainis. Ako, isa pa yun yung, di ba nagkasakit nga yung kuya ko at namatay. Ito namang naging problema ko sa kuya ko is, ano, eh, syempre may pamilya naman siya guys, may pamilya rin ako. Ngayon, gusto niya sana sa bahay. Ngayon, eh, syempre ako, masusunod yung mga anak ko kasi may kanya-kanya naman kami pamilya. Siya, may mga anak rin siya. 4 ata yung anak niya. Kaya ako may anak rin ako. Siyempre, ayaw ng mga anak ko eh. Wala akong magagawa guys. Kahit sabihin pang bahay ko yan. Siyempre gusto ng mga anak ko is privacy. At saka mama sabi niya, kaya mo ba alagaan yan? Ngayon ang inisip ko naman guys, may mga anak pa naman siya eh, di ba? Ang obligasyon ay sa mga anak niya muna. Ngayon kung walang mag-ano, siyempre hindi ko naman siya matiis. Pero may mga anak pa naman siya guys, saka may asawa siya. Kaso lang yung asawa niya nga nandun sa abroad. Kaya nga medyo na-guilty rin ako sa totoo lang. Kasi nga alam mo, ang pinamatay yun, napabayaan siya eh. Pero hindi ko naman siya kayang arugain kasi. Kagaya ko, di ba sabi ko sa inyo, may ano rin ako, may sakit din ako, di ba, diabetic nito. Kahit kung kamay kong isa, hindi ko na ito mapwersa eh. Kaya, na-feel sorry ko rin na hindi ko siya naalagaan. Pero yun nga ang sabi ko, may mga anak pa naman siya. May kasama siyang anak talaga nung time niya. Pero yung iba niyang anak nasa Cebu nga. May disiplina din talaga. Kaya yun ang nangyari guys. Dapat yun. Ang plano namin nung na-hospital na siya, nag-usap kami nitong isa kong pinsan sa Palawan. Yung isang pinsan ko, ka-close ko, yung mga kapatid na yun, mga ano, kontrabida. Yung nakapag-abroad lang, humangin na. Yun na nga. Sabi nila, sarap-sarap ng buhay mo dyan, may gana ka pang mag-post ng kung ano-ano dyan. Nangyabang mo sa buhay mo, ng karangyaan mo sa buhay mo. Tapos ang mama ko dito, di mo inamin. Okay naman yung kalagay ng mama ko, may sarili siyang bahay doon. Ayaw niya nga sa ano, ayaw niya nga dito sa magulong mundo sa syudad. Gusto niya doon sa probinsya. Kaya ngayon, sabi ko, yan, pag nagkapira kami laki-laki, magbabakasyon kami doon. Kaya yun, nainis ako sa pinsan ko ngayon. Kasi nag-usap na sana kami ng kapatid niya na doon nga, dadalhin namin doon si kuya. Kasi maganda kasi pag sa probinsya eh, maaalagaan siya doon, tapos tabing dagat. Ayun nga, hindi sinuwerte. Yun nga, namatay ang kuya. Kaya ayun, hindi namin nadala doon. Nagkaalitan pa kami ng pinsan ko. Mayabang daw ako.
ako mayabang guys. Kung anong galawan ko dyan, yan lang talaga. Totoo yan na ano. Hindi naman ako nagyayabang at wala akong ipagyayabang. Tsaka yung pinsan ko na yan, hindi pa yan pinanganak. Hindi niya alam ang kwento ng buhay ko. Baka hindi na kwento sa kanya ng magulang niya. Kasi yung nanay niya, unang-unang nakakaalam ng takbo ng buhay namin. Saka yung nanay niya, hindi nga ako nasumbatan yan. Never akong sinumbatan niya na, oh, yung nanay mo dito. Ano ninyo? Never, guys, never. Kahit anong, ano ko, kompleto naman. Friend kami sa Facebook. May number ako sa kanila. Never akong sinumbatan ng sahin ko na yan. Kasi siyempre, alam niyo ang kwento ng buhay namin. Na napakaganda ng buhay namin kung hindi nagkamali yung nanay ko. Nitong iniwan niya kami, lahat ng hirap dinanas namin guys. Kaya ako nag-thank you Lord ako na hindi man ako yumaman, umiki yung buhay ko, malayo sa naging buhay ko noon dalaga pa ako. Yan. Yan ang kwento ng buhay ko guys. Malungkot ang nakaraan. Pero ako malakas ang loob ko eh. Mahilig ako makipagsapalaran. Nakakapag-abroad din ako, awa ni Lord. Kaya nga nakapundar ako ng bahay, nakabili ako 2 loto. Hindi sa pagyayabang. Kahit ganito lang hindi ako nakapagtapos, may naiambag naman ako sa asawa ko. Tsaka ito, yun, ang income ko sa totoo lang, ito sa Facebook, pero hindi pa naman kalakihan. Tapos ayan, may sideline ako ng mga pupo-pupo. Kaya kahit paano may kahit pang merienda may pumapasok. Pero kung pautang, wala tayong mapapautang guys dahil sapat lang ang kinikita. Ayan. Yan. O diba guys, hindi natin namalayan, magti-third laps na ako dahil sa kadaldalan ko. Pero salamat sa pakikinig nyo at salamat sa suporta nyo. Ayan guys, patuloy lang tayo. Yun nga, sabi nila, kahit wala kang viewers, wala kang comments, post lang ng post. Kaya yan ang hindi alam ng mga ng mga basher eh. Hindi kami nagyayabang. Kailangan lang namin mag-post. Siyempre, kahit hindi naman tayo nag-reels, nagpe-Facebook tayo dati pa, di ba? Tapos kung anong kinakain natin, anong ginagawa natin, ipopost natin yun. So, dati walang sense, di ba? Pero nagpo-post tayo. Ngayon na may sense pa kaya hindi tayo mag-post. Ganun lang yun. Kaya mga basher dyan, tumahimik kayo. Kahit nagmumukha kaming baliw, makapal ang mukha. Kailangan namin yun guys eh. Para kumita. Kaysa naman sa kagaya sa inyo, magmaritis lang kayo. Panay po na inyo. Kayo ba maganda ang gawain yun, di ba? Ganun lang yun. Kasi kaya shut up mga basher. Hindi pa naman tayo sikat. Pero syempre, mayroong mga ganun na. At saka alam mo ba, dito sa mundo ni Mita, yan nga. Yung kung sino pa yung pamag-anak mo, sino kaibigan mo, yun pang hindi susuporta sa'yo. Pero pag kilala ka na, sasabihin, ay, kaibigan ko yan, ay, kilala ko yan, ay, kamag-anak ko yan, ganun. Pero dapat ganun, hindi ka pakilala. Suporta naman dyan. Kahit isang like, subscribe, at saka share. Ganun dapat. Kung saan may pakinabang mo, saan kayo tatangkilik. So guys, dito ko na tinatapos ang ating vlog. Thank you for watching and thank you sa pakikinig. So, kailangan ko na yung suporta guys. Please support me. Like, share, and subscribe. Thank you for watching guys.